gagawin tayong amplifier mga ka-electronics. Ang issue ng amplifier na to ay ayaw niyang maglabas ng sound o ayaw niyang mag-sound pag kinabitan ng speaker. So, maaaring may sira dito, maaaring pre-amplifier, stages amplifier, o yung final na mga transistor. Yung stages amplifier, yun yung mga maliliit na transistor nagdadrive sa final o yung power na o yung mga bipolar transistor na mga power transistor. So, titingnan natin kung ano yung sira nito at hanapin natin kung bakit ba siya walang sound. Tingnan natin kung gagana ang relay at itetest natin ang mga voltages ng kanyang circuit at itest din natin ang mga bias voltage ng power transistor. So, tara mga electronics. I-test natin mga ka-electronics kung tutunog siya o hindi. Ayan, binuhay ko na. Nag-play naman yung USB niya mga ka-electronics, pero wala siyang sound. Ayan, wala siyang sound. So, ano kayang sira nito mga ka-electronics? Tingnan natin kung anong sira nito. Kung nasa mga transistor ba o nasa mga preamplifier or mga stages amplifier. Tingnan natin tong likod kung maluwag. Okay naman siya. Masikip naman. Okay naman. Wala talagang sound. So tara mga ka-electronics, buksan na natin tong amplifier na to. At mukhang okay naman yung relay, nagre-relay naman. So, hanapin natin ang trouble. Narinig nyo ba mga ka-electronics? Umuugong yung relay niya. Pag tiniinan siya, tumitigil. Siguro meron siyang mababa yung ano niya. Or kinukulang yung voltage ng relay. I think baka siya kinukulang. So, bago tayo mag-focus sa relay, mag-voltage bias muna tayo. Mag-test tayo sa base voltage ng power transistor. Ang pangkaraniwang voltage bias ng transistor ay 400 millivolts to 100 millivolts. Depende sa uri ng transistor. Yung mga ganito, mga 400 millivolts lang. So, itest na natin mga ka-electronics kung 400 millivolts nga o 0.4 volts yung mariread ng digital multimeter mga ka-electronics. Kaya natin itetest yung base bias mga ka-electronics para mas madali
para ma-detect natin kung mali yung base bias ng power transistor. Dahil automatic pag medyo mataas na siya o mataas na siya, ay maaaring sira na yung power transistor or mga stages amplifier. So, testingin natin mga ka-electronics kung sakto pa ba yung bias voltage. So, ayan, tinetest ko na. 4.2 volts. Baba natin. 436 millivolts. Itong isa. 436 millivolts. Itong isa. 439. Okay na okay mga ka-electronics ang bias voltage ng mga transistor. Pag tumaas to ng mataas, automatic may short. Or pag bumaba, automatic sira na ang transistor. So, itest natin din yung positive and negative rail niya mga ka-electronics kung pantay ba or mayroong mababa, may mataas. Yun mga ka-electronics, 33 volts. Negative 33 volts. Positive 33 volts. Okay na okay naman yung rail niya mga ka-electronics. So, ang gagawin naman natin ay magte-test tayo kung may humming. Papalampasin muna natin dito sa relay. Dito nyo malalaman mga ka-electronics kung may DC ba yung output. Aangat agad yung ng speaker, yung cone, pag meron siyang DC. Dahil nag-react siya sa direct current. Kung wala naman, hindi siya mag-react. Hindi mag-react yung speaker. So, testingin natin mga ka-electronics kung may humming. Mag-audio test tayo. So, doon natin nahawakan sa input. Yung input ng stage amplifier. Yan yung input niya mga ka-electronics. Ayan. Okay naman yung humming niya mga ka-electronics. Okay yung audio na. Ibig sabihin, buo yung mga stages transistor niya. At buo din yung power transistor niya dahil may nabubuo pang hum. Dahil kung wala nang nabubuong hugong, meron nang sirang mga maliliit na transistor o mismong sira na yung power transistor. So, automatic na alam na natin kung saan nagmumula yung sira. Ibig sabihin wala siya sa mga stages transistor at wala din siya sa power transistor. So, tara mga ka-electronics, hanapin natin. Maaaring may sira dito mga ka-electronics sa free amplifier. Maaaring sira itong mga 4558 or walang supply. So, testingin muna natin kung may supply siya bago tayo mag-test ng mga 4558 kung may short. So, itest natin kung may dumadaloy na supply sa kanya na positive 12 volts at negative 12 volts. Ayun mga ka-electronics, kita naman sa mga test point niya.
So, itest natin mga ka-electronics. Lagay lang natin yung black sa ground at yung red probe sa positive at negative kung may mariread tayo. 0.71, 11 volts, 0.72. Mahina yung kabila mga ka-electronics. Tsaka dapat negative yung kabila. Negative 11. So, wala siyang voltage. Itong positive 11, okay naman. So, alam natin mga ka-electronics na missing ang negative 12 volts papuntang preamplifier. So, tara mga ka-electronics. Hanapin natin kung bakit nga ba walang voltage yung negative 12 volts at yung positive lang ang meron. Yung kasing power supply nito, mga ka-electronics, connected siya sa loob. Meron siyang mga voltage to reference na mga Zener diode. So, tetestingin natin yung Zener diode kung meron siyang problema. So, hanapin lang natin at i-trace yung connection mga ka-electronics. Yan mga ka-electronics. Natatanaw ko na si Zener diode. Yan ang Zener diode na nagsusupply ng regulated voltage sa preamplifier. So, yun ang itetest natin mga ka-electronics kung okay pa yung Zener diode. So, i-trace natin mga ka-electronics yung negative. Ito yung ground, tapos ito yung negative. I-trace natin kung saan siya nakakabit na Zener diode para matest natin ng accurate ay dapat may supply para malaman natin kung regulated ba yung voltage. So, ito na mga ka-electronics. Papunta siya papunta siya ng transistor or I think regulator ba to or transistor. So, tingnan natin mga ka-electronics kung ano yung component na yun. Meron siyang part number na A940. So, transistor siya mga ka-electronics, PNP transistor. Siguro siya yung uma-accept ng current at yung Zener naman ang nagtatama ng voltage o nagpapababa dahil yung source nito ay about mga 16 volts at bababa siya ng 12 volts. So, parang transistor ang sira or Zener diode mga ka-electronics. So, testingin muna natin itong Zener. Itong positive may lumalabas, itong negative ang walang lumalabas or sobrang baba. Okay naman yun. Ito 0.25 talaga na dapat negative 12. So, testing natin mga ka-electronics itong transistor.
at itong zener. Ihang lang natin at gamitan natin ng analog multimeter. Testingin muna natin yung power supply na source na pinagkukunan ng mga transistor at zener. Testingin natin kung pantay siya or merong nawawalang isa. Kaya nawawala rin yung supply. So testingin natin mga ka-electronics. At may reading naman siya na 14 volts. Ito yung rail na pinagkukunan ng supply ng transistor at zener diode. At automatic na i-regulate niya papuntang preamplifier. So, okay naman ito mga ka-electronics. So, nasa transistor lang or nasa zener ang sira. Na-test ko na mga ka-electronics tong transistor na to. Naihang ko na, okay naman. Nag-turn on pa siya pag tinest ng analog multimeter. At tinest ko na rin tong voltage drop ng zener. Ayos pa naman. May napansin lang akong isang resistor na may kulay na triple red. Ito yung connection sa base ng transistor. Kaya wala siyang voltage ay open na siya. So yun pala yung sira mga ka-electronics. Wala siya sa transistor. Wala din siya sa zener diode. Yung kabila naman okay yung 2K resistor. 2.2K or 2.2. Ito mga ka-electronics, wala talaga siya open. So, hahanap tayo ng kaparehas nito. Madali lang namang hanapin to dahil 2,200 ohms lang naman to na may kulay na triple red. So, itest natin mga ka-electronics para sure kung open ba talaga to. Yan mga ka-electronics. Dapat 2.2 ang read yan. So, wala siyang reading mga ka-electronics. Hahanap na lang tayo ng ganito. At subukan natin kung gagana ang amplifier. Nakakuha tayo ng resistor mga ka-electronics na may kulay na triple red 2K2 o 2.2K ohms. So test natin mga ka-electronics kung 2.2 ba talaga ang reading. So ayun mga ka-electronics, 2.2 o 2.1, okay na. So, ikakabit natin ito mga ka-electronics. Tingnan natin kung magno-normal yung negative rail voltage niya. So, tara mga ka-electronics, ikabit na natin.
Ihinang na lang natin dito sa ilalim mga ka-electronics para kung sakali mang masira ulit ay madali nating mapapalitan. Hindi na natin tatanggalin yung heatsink. So dito natin ilalagay yung resistor na 2K2. At itest na natin mga ka-electronics kung may voltage na ba yung negative rail niya. So, pag may voltage siya, automatic na gagana na to kasi masusupplyan na niya yung mga pre-amplifier na 4558. So, tara mga ka-electronics, itest na natin. At itest natin mga ka-electronics kung pantay na yung voltage niya sa rail. So, test natin yung diode, yung zener diode kung may voltage. Itong positive 12, okay, 12 volts. Itong negative 12, okay na. Nag-present na yung voltage mga ka-electronics. So, dito natin nalaman na mahirap talagang mag-analyze ng mga component na sira sa amplifier. Hindi mo basta-basta matutukoy na ito yung sira. Kailangan mo ng maraming testing para sure ka na yun talaga ang sira. So, mahirap talaga mga ka-electronics. So, testingin natin to kung meron siyang voltage. Negative 12, meron na. Positive, meron na. Okay na mga ka-electronics. Itetest na natin kung gagana na to. So, tara mga ka-electronics, itest natin. Nakabit na natin mga ka-electronics. Tingnan natin kung magsa-sound siya.